Muna sa lahat, bago ko magpatuloy, nais ko po munang magpasalamat sa ating Panginoon na una po sa lahat, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil kasama po ang aking pamilya na kami po ay nakarating sa lugar po na ito na sa pag-iingat po ng Panginoon. Amen. Isa po yun una na aking magpapasalamat. Pangalawa po, siguro mga natatandaan ko nandito kami last 2 years back. Last 2 years, na kami po ay sa ganitong panahon, ganitong season, ay naparito po kami na makibahagi doon sa pagpartake po ng communion 7 days of unlimited prayer. Salamat sa Panginoon dahil pinaulahan niya yung aming desire na makasama po namin kayo sa pagbabahagi ng communion. At kabutihang kalooban ng Panginoon ay naidaos po natin from hindi kami Tuesday night na-start po yung ating fellowship. Salamat sa Panginoon dahil hinahintulutan niya na mangyari ang bagay. Kasi dahil hindi kami lang nandito dahil kaya kami nandito dahil gusto rin namin na ma-impart sa inyo yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa amin sa panahon na hindi po namin kayo kasama. So, yun po yung desire po namin talaga na alam namin na sa church na ito, sa munting iglesia na nandito po sa Ella Luna, and time message po, mensaheng may dalang mensaheng napapanahon. Ay meron po kayong foundation. Nakikita ko po, meron na kayong foundation. So siguro yung impartation lang, yung upgrading, siguro yung meron kami sa Manila na ma-impart nila namin sa inyo yung upgrade ng services, at saka yung patungkol sa pag-share ng bawat isa. And pag sinabi ko foundation, meron na po kayo ng foundation na yun, ang kailangan po natin i-upgrade pa po natin ng mas higit pa. Kumbaga, ahakbang pa tayo ng isa at naakit pa tayo ng isang baita. Kasi po, ang buong ministry, Progressive Revelation Ministry, ay progresibo po yan. Ito po ay umuusad. Kumbaga, ang aming pananampalataya ay umuusad po. Hindi po tayo magkukontento lamang na meron tayong tinanggap at meron tayong naalaman na intindihan. It's okay niya yung parang gano'n. So, hindi po. Habang tayo ay naghihintay po sa ating Panginoon sa Kristo, meron po talagang upgrade na doon. Nag-upgrade. Kahit saan, di ba? Kahit sa trabaho, kahit sa school, kahit sa pagiging teacher, di ba? Lalo na po ang teacher. Hindi po sila stuck na gano'n lang ang knowledge po. Kahit sila ay tapos na mag-aral, teacher pa rin sila. Ina-upgrade pa rin po nila yung kanilang pagtutuloy. Sa spiritual po, gano'n din. Kailangan po talaga ma-upgrade po tayo. So, salamat sa Panginoon na una, sa ating kapatid, ating Pastor Benny, sa taong ito, na patuloy na sabihin natin na nagpupursige mo, nagtitiyaga. At kung minsan nakakaramdam siya minsan, siyempre tao lang tayo, nasa lahat pa tayo. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy siya sa Panginoon, sa kabila ng kanyang kalisihan, sa paghahanap buhay, no? Pero, andun pa rin sa puso niya yung isang bahagi na kaluluwa, no? Yung pangangailangan ng kaluluwa. Na walang ibang pwedeng magpupuno niyan kundi siya. Kaya, isa sa pinapasalamatan natin na mayroong kamang-kagawa na tulad niya na nagbibigay pa ng panahon at oras para magpagamit sa Panginoon makapag-share sa inyo upang sa gano'n makapagpatuloy tayong lahat. Kayong lahat na nandito ay makakain ng salita ng Panginoon at makapagpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa ating kapatid na siya po ay tumitindig pa
sa mga nakalipas na panahon at hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin ang ating kapatid. Alam niyo mga kapatid, hindi po ba kaya ang dami? Mas bagkos sabihin ko sa inyo mga kapatid, na ang pagdami ng iglesia mas nakakatakot. Diba? Alam niyo yan, diba? Kasi bakit? Kasi pag tayo dumami dito, hindi natin alam kung ano ang sitwasyon ng bawat isang kapatid sa labas. Pero kung kakunti lang, madali mong mamonitor, di ba? Madali mong makilala kung ano yung nagiging pamumuhay natin sa labas. Ibig sabihin, kung ikaw ay pastor at tumatayo in behalf of God, representative ka ng Diyos, na binigyan ka ng Diyos ng kahintulot para isaayos ang kalagayan ng bawat individual o pamilya na nasa loob ng kaharian ng Diyos. Kapag ganito tayo kakunti, mas madali mo makita ang kalagayan sa loob. Kaya hindi po ba kaya yung kahit? Basta importante, sabi nga, kahit na ilang piraso lang tayo dito, ilang piraso lang kayo dito. Basta ang importante, masunurin kayo sa Diyos. Kesa naman dun sa mega church, libo-libo sila. Alam niyo bang pagka mega church, napakahirap mag-preach dyan ang gustong sabihin ng pastor? Tama. Hindi na sila makasaway. Hindi na sila makasaglag. Kasi bakit? Kasi sa dami niyan, mga kapatid, at alam niyo pagka ganun karami, mas mahirap mangharap. Kaya ang nangyayari, kung mapapansin nyo, ang bawat churches ngayon, mga mega church, nagiging entertainment lang. Hindi nyo napapansin. Diba? Bakit sila mapupunta ng church? Ang motive nila, kasi kung pastor nila to, medyo magaling magpasaya. Diba? Ang hinabol nila mga kapatid, yung magiging maaaliw sila sa pagpapatawa ng pastor. Hindi na nila kinuha yung mas mahalaga na ano, yung salita ng Diyos na kahit masakit, hindi lang pakinggan. Para sa ikatutuwid at ikamabago ng kanilang buhay, direksyon patungkol sa Panginoon. Kadalasan po, ayaw nila. Pero, I hope dito sa church, ng General Luna, na end-time church dito sa General Luna, hindi po tayo naman. Ibig sabihin, we allowed it, ang preacher, na tumatayo dito na sabihin kung mayroong mga bagay na dapat ituwid sa atin. Huwag tayong ma-offend, huwag tayong damdam. Kasi bakit? Dahil ang sinasabi ng mga ngaral na tumatayo, hindi na sinasabi para upang pasakitan tayo. Kundi sinasabi niya yan para maituwid yung ating buhay at magbago tayo sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, hindi ba lahat, katulad sa mga naghahanap buhay, yung iba, estudyante ba? Hindi ba ang sa Diyos ang nanggagaling ang lahat ng bagay natin ang nakikinig natin? Amen? Bilang tayo yung kanyang mga anak, lahat ng pangangailangan natin basta kalooban niya, binibigay niya. Ang tanong naman dito, paano naman yung gusto ng Diyos para sa atin? Di ba? Ano ba ito sabihin? Yung gusto ng Diyos na gawin natin sa buhay natin, sa part ng spiritual, dapat ibigay din natin sa Kanya. Anong bagay ba ang meron sa Diyos? Lahat ng bagay na sa Diyos, diba? Buhay natin, lahat, diba? Pero alam niyo ba, may bagay na wala sa Diyos. Meron tayo. Para isipin ko na kayo. Meron pang bagay na meron sa tao wala sa Diyos. Yes. Alam niyo kung ano yan? Palataya. Yung personal na pananampalataya at paglilingkod natin sa Diyos, hindi yan galing sa Kanya. Sayo sa atin. Kasi hindi po tayo tulad sa iba na pangkating relihiyon na sinasabi nila pati paglilingkod mo, tawag doon,
kilos ng Diyos. Like Baptist, ano? Sinasabi nila, lahat ng ginagawa natin, Diyos ang parang nagmamahal. Diyos ang parang yun. Kumakontrol sa'yo. Hindi ganoon. Meron bawat tao binigyan ng Diyos ng free will. At yung bagay, bakit tayo binigyan ng Diyos ng free will? Kasi gusto ng Diyos, kusa ko siyang pinaglingkuran. Hindi yung napilitan ka. Hindi yung kaya ka naglilingkod kasi pinilit ka. Hindi po. Kundi kaya mo pinaglilingkuran ng Diyos, kaya mo siya minamahal kasi nagpasya kang mahalin ang Diyos. Nagpasya kang ibigin ang Diyos. Nagpasya kang paglingkuran ang Diyos. So, ganun po. Kaya, salamat sa Panginoon at alam kong sa Church ng General Luna, Iglesia ng General Luna, ay nakarating na kayo doon sa pundasyon at naituro sa inyo yung mga patungkol sa ating hukom, patungkol sa training, kalagayan ng pagkabirihan, yan po yung mensahe ng Panginoon para sa atin upang tayo makalakad ng maayos. So, salamat po sa Panginoon na nakarating po kami at sa loob ng ilang araw na kami po ay naririto. Salamat po sa Panginoon sa lalo na sa pamilya Mercado dahil dito po kami nakapag-stay, yung pag-stay sa amin, yung pang-araw-araw na kami po ay kasama sa lahat, no? Kainan, sharing, ganyan. Salamat po sa inyo mga kapatid. At tuwing kami po ay babalik ng Maynila, kailan ba? Bukas. Yun na po yung masakit. Kasi po, pag yung magkakahiwalay na, nandun na yung kailan pa ulit mauulit. Yan ang isa sa pinaka-malungkot na sa part na malungkot na dahil hindi sa distance ng layo natin ay minsan sa phone na lang, minsan ay chatting na lang tayo nakakapag-usap. Pero ito, we can see eye to eye in person. So, kaya salamat sa Panginoon. Kaya sa mga ilang araw na nandito, nasinok natin ng mga ilang araw. So, maganda po mga kapatid na may attitude tayo na kapag tulad namin na dumarating dito, samantalahin po ninyo na kung kami ay naririto, samantalahin po ninyo kung hindi lang kayo sobrang busy sa bahay, punta kayo dito, magtanong po kayo sa lahat ng mga bagay patungkol sa spiritual. And that's the attitude ng isang tao. You are predestined into the kingdom of God. Hindi po tayo nag-uugali na may nalaman na tayo nakakaramdok, it's sapat na. That's the sign of the foolish virgin. Sino nag-aaral ng foolish virgin? May turo niya dito, di ba? The wise and the foolish virgin. Diba? Ano ba ang foolish virgin? Meron silang tinanggap ng kakaunti, okay na. Pero yung wise, hindi. Meron siyang tinanggap, meron pa siyang reserve. Yun ang wise na. Re-reserve siya kasi bakit? Mahaba ang naktayin natin. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ngayon, i-share ko po sa inyo. Siguro, kung ako ba may umarangkad ng pag-share at medyo tumaas yung boses ko, huwag naman yung isipin dahil si Pastor. Kasi gano'n ako sa church Actually, nag-a-adjust ako ng boses kasi baka mamaya, magsalita ako ng hindi po. Minsan yung pagtaas ng boses ay dahil sa pagdidiin ng sinasabi natin. Yan. Kaya kung marinig man ninyo kung medyo tumaas yung boses kung gano'n, minsan hindi napipigilan talaga, huwag niyong isipin galit ako. At kung minsan magbitaw ako ng medyo parang medyo mabigat o medyo harsh na pananita, hindi dahil pinagagalitan ko kayo, kundi it's a part na para tayo ay matuto. Kasi po, mas maigi po yung magsabi ka ng totoo kaysa bulahin ko kayo. Diba? Sa layo ng biyahe ko, biyahe namin, at pupunta ron, gagawin ko pa ba sa inyo yan, diba? Kasi kung gagawin ko na
i-flatter ko na lang kayong lahat. Sayang ang pagpunta ko. Kaya mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ang sabi, magkabilang talim. Hindi lang isang bastang talim, magkabilang. Bakit sabi sa Bible, kakayanan ng salita ng Diyos na islas yung inyong soul, islas ang inyong spirit. Kaya ganun kahalaga ang purpose ng pag-aaral sa Panginoon. So, sana ngayon, pag meron akong mabitawan, sana ilagay niyo ninyo sa notebook. At isa pa po, bantayan po natin yung ating mga katabi. Okay, so itanong natin sila, yung nakikita natin na hindi nakapokus, palabitin natin. Okay? Kasi ang panambahan ng Diyos dapat tama. Sabi ni Pablo, magpugali kayo sa tahanan ng Diyos ng tama. Ano yung tama? Matinig tayo at i-take note natin yung sasabihin. Okay? Sige. So, ang isi-share ko po ngayon, the point of no return. Ano ba yung magkasulat ka? The point of no return. Ano po ba ibig sabihin ng point of no return? Pwede ko ba kayong tanongin? Sino po muna ang yung gusto ko tanongin yung hindi nakatingin sa akin. Tanongin ko muna si Brother Dios sa yung pagkakaalam. Ano yung sabihin ng the point of no return? Sister Light. Eliza. Meron ka lang. Ano po, sa point of no return din po, yung para sa akin po is yung paghinto po. Yung pagtalikod po sa Panginoon, siguro wala pong balikan. Okay, good. So, alam ko lahat kayo, meron din paliwanag si Diyos sa kasi siya. Eliza. So the point of no return, yan ay isang halintulad sa isang tao, grupo, na kung saan may tinanggap silang mandato, mandate, na kung saan ay, halimbawa, katulad ng Israel. Ang Israel ay nasa lugar ng Egypt ng mga panahon sila ay alipin. Alam na natin istorya nun, may napapabain. So, naging alipin sila sa loob ng Egypt at sila po ay umabot ng 430 years na slave po sila. Araw-araw at gabi, sila'y tumadalangin sa Panginoong Diyos na sa kalagayan po sila'y alipin, gusto nilang makalaya. In other words, nagpadala ang Diyos ng lingkod, kilala niyo yan. Sino? Si Moses. Ito na ngayon tayo, si Moses ay isang propeta na ginamit ng Diyos, pinadala ng Diyos ng salita o mensahe. Na anong mensahe? Ang sabi ng Diyos, ilalabas ang bayang Israel at dadalhin sa lupang pangako. Yan. So yung mensahe tinanggap ni Moses bilang propeta, pwede natin sabihin, yun ang mensahe na pwedeng maging point of no return. In other words, pinapaksilan natin para mas madali natin maintindihan. Na kapag may mensahe, katulad sa panahon ng Israel, pag binigyan sila ng mensahe ng Diyos, kailangan magpapasya sila. Okay? So, ito palang point of no return ay isang pagpapasya
ng isang tao o as a group o as a nation tulad ng Israel na kailangan sumunod sila. In other words, yung salitang point of no return, ibig sabihin ay isang pagpapasya ng isang tao na hindi mo na pwedeng ulitin. In other words, isang beses lang yun. Isang pagdidesisyon na hindi mo na pwedeng ulitin. So, sa kalagayan ito ng pagpapasya, merong mabuti at meron ding masama. So, ang dapat sa pagpapasya natin, magpasya tayo ng mabuti. Ano yung mabuting pasya? Katulad sa Israel, may tinanggap silang mensahe na ang mensahe, ilalabas ko kayo sa bayan ng Ehipto para dalhin ko kayo sa lupang pangako. Ang nasa gitna ay ang lingkod na si Moses na ginagamit ng Diyos na tagapagsalita sa bayan ng Israel in ibang instruction para detailed instruction para sila makapagpasya na sumunod sa sinabi ng Diyos. Okay. Exam tayo. Lumabas po ba sila ng Egypt? Yes. Ilan sila? Guess ng ninyo. Million ba? Million. Million. Ilan million? Dalawang milyon. 2 milyon? 3 milyon. 2.5 Million. Okay. 2.5 million. Ngayon, doon ba sa panahon na sila'y nakarating, ayon sa utos ng Diyos, dadalhin ko kayo doon, sino ang nakarating sa promised land? Original, yung galing ng Egypt. Sister Heidi. Joshua and Caleb. Yun ang original. Pero hindi lang sila. Ang sabi sa Bible, meron pang mga young generation. Pero itong young generation, hindi naman original came from Egypt. In other words, pinanganak sila doon sa Pilipinas. Hindi sila galing ng Egypt. So, ang original, Joshua and Caleb. Could you imagine yung original galing ng Egypt? Dalawa lang silang buhay. Ano nangyari doon sa iba? Namatay. Diba? Kung bakit sila namatay? Kasi mga nagamuro. Ano yung sabi ko? Yung pasya nila ay Mali. mali. Hindi nila kinuha yung pagpapasya ng tama. Kaya sabi ko, yung pasya na yun, hindi mo na pwedeng ulitin. Kaya yung kung 2 million mahigit, namatay sila sa loob ng wilderness. Ilang taon? 40 years. Bakit sila umabot ng 40 years? Sa wilderness nagpaikot-ikot. Kasi yung kanilang pasya ay nananatiling mali. Kung napabilis lang sana yung pagpapasya nila ng tama na sumunod. At what sila, sabi ni Sister Miguel, mag-more. Di, saglit lang nandun na sila sa promise na buhay na buhay sila. Pero bakit dalawa lang at young generation? Kasi nga, ang sabi ko, mali yung kanilang pagpapasya. Yung point ng kanilang, o point of no return, imbis na pasulong sila, bumabalik sila sa dati. Reklamo sa inyong Bible, reklamo nila kay Moses. Moses, bakit mo kami inilabas sa Egypt? Ang sarap ng buhay natin, kahit alipin naman kami doon. Tapos, nilabas mo kami sa ilan, pinahirapan mo kami. Hindi naman sila pinabayaan ng Diyos, di ba? At sabi, pag-araw, umuulan ng ubo. Pagka-araw, nililiniman sila ng ulan. Hindi sila naiinitan. Paggabi, kung malalamig at may pillar of fire. Hindi sila titinawin. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pero
ang pinakikita, likas sa kanila, na sa puso nila, na meron silang ginagawang pagpapasyang hindi tama sa kanila ng binibigay ng Diyos sa kanila, lahat ng kanilang kailangan. And by the same token, ganun din ba tayo? We are type of spiritual Israelites. Israelite tayo, spiritual. Amen? Amen. Ang sabi ni Pablo, simulat ang kasaysayan sa Israel upang matutunan natin kung ano yung mga nangyari sa kanila. Ibig sabihin, bakit pinasulat? Anong layunin? Para mabasa natin na gano'n ang ginawa ng Diyos sa kanilang maling papasya. So, mahalaga po mga kapatid, yung pagpapasya. Yung pagpapasya na tama. Ano ba yung pagpapasya na tama? Walking in the light. Yan yung kalagayan ng pagkabireyan. And that's the right attitude na dapat lumalakad. Ang sabi ng Diyos kay Moses, sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa promised land. Bigyan natin ng verse ang Berean. Ano ba yan? John 1:7. Pakibasa. Sino kayo ibang basa? John 1:7. Tagalog. English para sa English. John chapter 1 verse 7. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. 1 John chapter 1. Sorry. Oo nga pala. Nakalimutan ko yun. Sorry. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John 1 verse 7. Yes. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from our sin. But if you walk in the light, as he is in the light, ano sabi? We have fellowship one with another. So, makakasalamuhan lang natin ang Diyos Ama, makakasalamuhan natin ang kanyang anak, salita sa saan yun ang salita, kung tayo ay pumasok doon sa kanilang salita o mensahe. And sabi ganon, pag binakaran natin yun, we have fellowship one with another. So, ibig sabihin, may pagpapakita ba sa paglakad ng tamang pagpapasya? Tamang pagpapasya? Ano yung tamang pagpapasya? Paglakad. Yun ang pagdidesisyon. Kaya ini-illustration ko ang Israel na may tinanggap sila mensahe upang makarating sa promised land. Kung sila ay tumigil, ano yung maling pagpapasya? Pagtigil. Tama? Yung pala yung nakakapagpahamak sa tao, yung pagtigil. Kaya ang Israel, kung isa-isang tumitigil, ayaw na. Imagine nyo, kung nasa ilan sila, napakarami nila, at ayaw nilang umabante, anong nangyari sa kanila? Aabante ng pilar. Tapos aabante ngayon yung si Moses at saka yung iba, sumunod. Yung magpapaiwan, dahil gusto nilang bumalik, anong nangyari sa kanila? Mapapahama. Anong klase pahama? Kainin ng lobo. Maraming kapahamakan. Ganun ang nangyari sa kanila. Ayaw nila lumakad. Ilapak sila ng mga magpapagis na ay gagawin sila linya. Sila ang kakainin. Pero doon sa nagpasya, sumunod. Doon sa nagpasya, Israel kahit may kahirapan. Dahil kasi, ang mindset niya, ano raw? Nagpasya siya ng tama na lumakad ayon sa utos. Is amen? Amen. Nasundan niyo na kapatid? Amen. Okay, so, sino ba? Kaya, doon sa Israel, lumakad sila. Lahat ng hihinto, mamamatay. Kaya, sabi ko kanina, yung original na nanggaling ng Egypt,
Si Joshua and Caleb lang ang nakarating sa lumang pangako. At hindi ko kayo. Sino yung isang lingkod ng Diyos na hindi nakarating? Moses. Si Moses ba dahil hindi nakarating tumigil? Hindi po. Anong dahilan? Hindi niya sumunod sa Diyos. Pero minsan hindi sinunod. Lingkod na yan ng Diyos, ha? Hindi mainitin ang ulo. Kaya tayo makalingkod ng Diyos, binabagayan din natin sa sarili natin. Yun naman yan sa amin, na huwag kaming mabundi. Amen? Kaya kailangan pag tayo ay tinawag ng Diyos bilang servant, pinapakatat tayo sa maraming pagsubok. Minsan, hindi maiwasan talaga ma-experience natin magkamaramdam bilang tao. Pero huwag na huwag tayong, kasi katulad ni Moses, servant siya. Alam mo ba, ang servant katulad ng propeta sa lumang, kasi propeta sa lumang tipan, iba sa panahon ng New Testament. Kasi ang Old Testament, perfect talaga kailangan. Tapi bakit? Pattern. Hindi pwedeng pattern, pamali-mali yan. Isang pagkakamali, the point of no return, isang pagkakamali yung pasya ni Moses. May pasya ba siya? Ang utos na sa kanya, paluin. Salitain mo lang ang bato. Ano ba sa tubig? Yung kailangan ng Israel para makainom sila. Dahil sa kapumormor, no? Magpapakita ng hindi mga tama sa ugali nila. Pero yung 2 milyon niya, iniintindi ni Moses. Ano nangyari? Nakundi si Moses. Bis na salitain niya na, lalabas ang tubig. Nalo na yung bato. 2 beses pa. Lumabas na yung tubig. Anong sabi ng Diyos? Dahil sa ginawa ko, pinahiyaan ko sa harapan ng bayan ng Israel. Diba? Kaya si Moses, anong nangyari? Pinakyat sa burol. Sabi sa kanya, natatanaw mo ba ang lahat ng mga yan? Yung pangako. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hindi ka makakarating. Maski pala si Moses, nagalit bilang lingkod ng Panginoon. Well, hindi natin kinu-question kung pagdating sa kaligtasan. Yung iba din, ganun din. Hindi rin natin kinu-question kung yung nakakahamang ka ay ligtas o hindi. Hindi na yung saklaw natin. Pero sigurado tayo si Moses, sa Diyos yan. Kasi si Moses, hindi naman siya tumigil. Iba ang kanyang pagkakamali. Iba yung inilalagay ng Diyos ang iyong destiny dahil sa pasya mo. Ang destiny kasi nasa pasya natin. Saan kawato natin yung destiny natin, eternal life, nasa pasya ng tama yan. Kung ang pasya mo, magpatuloy ka. Kung ang pasya mo, tanggapin yung mga sinasabi na ipinangangaral, whether ito man ay masakit, nasa ikatutuwid ko, kailangan magpasya ang tanggapin mo yung tama. Gaano man ito kasakit, pero alam mo, ikatutuwid mo yan, hindi natin dapat gawin personal sa buhay natin. Hindi nyo na pastor dito. Pinabatod sa tahanan ng hindi. Minsan ang lingkod ng Diyos, binibigyan ng salita sa kanyang bibig na ito'y ina-address doon sa mga kapatiran na kung saan ay nakakagawa ng kamalian. Para saan? Para sa kanyang ikatutuwid. Bakit? Ang iglesia kasi ay banal. Amen? Kaya nangangailangan talaga ng patuloy. At nandun pa tayo sa Old Testament, magbigay tayo ng isang halimbawa ng point of no return. Na-example na natin si Moses. So si Moses, may Caleb and Joshua, di ba? Na sila yung mga nakatupad doon sa Promised Land. Okay? Sino pa ang pwede natin isunod? Abraham. Alam niyo ba ang kwento sa buhay ni Abraham? Meron siya tinatawag na Isaac. Yes? Okay. Ano yung meron sa buhay ni Isaac? Point of no return niya. Papaiksin lang natin kasi para makuha natin. Mga kwento. Si Abraham ay tinawag ng Diyos from the city of Ur. Isang lugar ng mga Agano. Pag sinabi pagano, hindi nakarating
makakilala sa Diyos at ang mga gawain nila doon ay hindi magaganda ang parang. Tinawag si Abraham dahil may pananampalataya sa puso niya, hanapin ng Diyos. Hanapin ang katwiran ng Diyos. Gusto niya makapelosip ang Diyos. Binigyan siya ngayon ng Diyos ng inspirasyon, nakausapin siya ng Diyos at tinatnan siya ng salita. Tinawag siya, naglakbay siya from Ur, paakyat papuntang Kanaan. Tapos na yung Kanaan. Si Abraham na to. Ngayon, si Abraham siguro parang in a point of no return. Ano yung pagsubok ni Abraham? Ihandog mo. Pero sa pasimula ng kwento, ang sabi ng Diyos, binisita siya ng tatlong anghel. Tama? At sabi yung dalawa, anghel. Yung isa ay theophany, which is an angel representing God. Diyos mismo yung isa. O doon tayo sa Diyos mismo, yung anghel, dalawa anghel. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? At anong panahon ni si Abraham ay matanda at ganoon din si Sarah na isang matanda din. Tama? Na hindi sila nagkakaanak. Tama? Susundan ba niyo? Ngayon, yung salita ng Diyos kay Abraham, direkta, Abraham, dahil sa iyong katapatan, pagpapalain kita at bibigyan kita ng, gagawin kita isang ama ng maraming bansa. Christian, sabi ni Abraham. Si Abraham walang anak, tama? Wala silang anak dahil si Sarah, ay sarado ang kanyang bahay bata. Mula sa kanyang pagkadalaga, sarado ang kanyang bahay bata. Kaya hindi siya magkaanak. Baog siya sa madaling salita. Ngayon, ang sabi ng anghel kay Abraham, pagpapalain kita sa iyong katapatan, Abraham. Sabi niya, gagawin kita ama ng maraming bansa. In other words, magkakaanak siya. Tumawa si Sarah sa kabilang bintagin. Tumawag gano'n. Mukhang tawag sa akin. Tumawa. Bakit siya tumawa? Kasi matanda na si Sarah, matanda na rin si Abraham. Paano sila magkakaanak? Doon na matagal na sila magkasama. Sariwa pa yung kanilang pagkatao, babae at lalaki. Hindi nila magawang makabuo ng isang anak. Tapos siya sabihin, magkakaanak ka Abraham. Diba? Meron bang problema ng Sarah? Yes. So, ngayon, si Abraham? Si Abraham ay full of faith. Meron siyang pananalig sa Diyos. Tama ang kanyang pagkakasya. Naniwala siya sa salita, naniwala siya sa mensahe, na siya'y magkakanak at magiging ama ng maraming bansa. Pero sa kabilang banda si Sarah, pinapakita natin yung positive side, negative side, yung mag-asawa. Kanina napunta yung isang hindi magandang pagpapasya. Kaya sa bakit? Nagtawag siya. Nagtawag siya sa sinabi ng Ngayon, nung nakukonvince siya, paano mangyari? Ang duda niya, paano mangyari? Hindi ba meron siyang katulong na si Hagar, na isang Egyptian? Anong ginawa mo sa akin? Pinasilipin yung kanyang alipin. At gano'n na nangyari. Nabuntis. Sino yung anak? Si Ishmael, na siyang panganay ni Abraham. Ngayon, natupad ba yung sinabi ng Diyos? Yes. Nagkaroon si Sarah ng anak sa pamamagitan ni Abraham. Ibig sabihin, ang istorya, paano nagpalit sila? Palit sila ng ano tama? Nagkaroon ng problema sa Egypt, bumaba sila, nagka-problema sa Promised Land, sa Canaan, bumaba sila ng Egypt dahil nagkaroon ng kagulo. Sinsorkat ko naman. So pagdating doon sa Egypt, pinalanan ng bumaba, dahil nandun ang trigo, nandun ang impact ng pagkain. Paano ngayon natin masasabing nagbago ang kanilang nung makita siya ng hari ng Egyptyo? Nagandahan siya kay Sarah. Nagbago yung kanyang kalagayan. Ibig sabihin mga kapatid,
sinusulat lang natin na may ginawa ang Diyos dahil sa kanyang salita. God is obligated to fulfill His word. Kung sinabi niya, gagawin niya yan. Hindi naman pwedeng sa ganung idagdag na magkakanak sila, kailangan pabatain si Abraham at Sarah. So, nangyari, bumata sila. At humanga yung hari na napakaganda ni Sarah. In other words, talagang bumalik si Sarah doon sa dati niyang magandang kalagayan. Okay, so tapos, ano ngayon na? Pasok tayo ngayon. Pagbalik nila sa Kanaan, sa Jerusalem, sa lugar ng lupang pangako, natupad na nagkaanak si Sarah kay Abraham. At ang pagitan ni Ismael at saka ni Isaac, it's 10 years. Diba? Nagkaroon ba ng problema itong magkapatid? Yes. Kaya, dahil si Sarah ay gumawa ng hindi maganda, naging tinig. Alam niyo ba ang istorya? Bakit gera ang Muslim at saka ang Israel? Dahil sa ginawa ni Sarah. Amen? Amen. Isipin ko lang ng konti ito. Saan ako kayo magalit sa akin? Tipo, ang ginawa ni Sarah, sariling diskarte. Bilang isang ina. Ganun din dapat sa ating mga magulang ng mga nanay. Huwag kayong magsabili ng diskarte tungkol sa pagpapasya ng inyong anak. Bakit? Matutulad kayo sa akin. Bakit pinapasulat ng Diyos yan? Bilang tulad. Sa kung ginawa ng Diyos yan sa kanila bilang mga lingkod, ganoon din sa atin. Hindi natin pwedeng konsintihin ang mga hindi magandang bagay na meron sa akin. Kung ikaw yung panganay ngayon na nakakaintindi ng tama, na pwedeng magpasya. So hindi nyo pwedeng itago, hindi nyo pwedeng itabi ang tamang pagpapasya. Kung okay, ma-offense sa akin na, unawain natin yung sinasabi ko. Hanggat kayo ang tumataguyod sa inyong mga anak, pag sinabi ko tumataguyod, sa inyo nanggagaling ang kanilang sinusubo, sa inyo nanggagaling ang kanilang pangangailangan. You have the rights in your own hands na pasunodin sila kung ang gusto nyo. Eh, baliktad ng panahon eh. Sa loob ng tahanan, sila yung mga anak na pinakakain, tinutulungan mag-aral, tapos sila may maghapon. Ano ba yan din? Hindi yung tama. Hindi yung wastong larawan sa loob. Kaya nga sa atin, meron tayong hukom. May hukom training po tayo na naririnig po natin palagi. Ang hukom ay training. Na ang training ay nagsisimula pa lang sa bata. Hindi pwedeng sa malaki mo sisimulan. Kasi kung bata mo sinisimulan at yun yung pagpapasya mo, malaki ang posibilidad na laban mo. Kung maliit pa yan, tinitrain mo na siya, malaki ang posibilidad na manalo ka sa gerang labanan niya. Alam mo ba gera yan? Kung sa loob ng bahay, pamilya, may gera. Eh, sino nanalo? Yung bang magulang o yung anak? Lalo na kapag walang mensahe, sino panalo? Yung anak. Ano sasabihin? Pagpasok ng ito, para illustrate lang. Pagpasok. Upo. Hawak cellphone. Tambak ang lahat mo ito. Tapos, yung tatay na naghahanap buhay, pagdating sa loob, sila nakakagawa. Tama yun. Masakit na yun sa kalooban, in reality. Pero, anong gagawin ng magulang? Kasi, ayaw ng gera, ayaw ng magulo sa loob. Sige na nga, ako na lang gagawa. Tama yun. So, bakit tayo may hukom? Bakit may training? Para maisaayos na natin ang household. Kasi hindi tayo hukumin ng Diyos pag hindi tayo pasama sa training. Gusto kong basa. Ephesians chapter 3, verse 15. Pakibasa sa Tagalog.
na ang kukunin ng Panginoong iaakit sa langit na tatataan sa kanyang pangalan, hindi lang individual, pamilya. Medyo hindi na masyadong napapansin ng denomination kasi nakabase sila individual. Yes, hindi tayo tumututol doon. Pero ang nalimutan nila na ang individual, kasama pala yung buong sambayan. Hindi kasi malinaw sa kanila ito eh. Hindi malinaw ang training. Actually, alam nila yung training, pero tinatabi lang, ilalabas na nila yung training sa loob ng pamilya. Para huwag na magkaroon ng gulo, wala nang away, tahimik lang, tanggalin natin yung... Ngayon, yung mga anak na may maling attitude, hindi sila makukulit kapag hindi sila sinulan. Lalakay sila ng gano'n. Mamamayagpak sila na ano, dinidisrespect ng dinidisrespect ang magulang. Pero sa atin kasi, ang magulang is patriarchal. Ang ibig sabihin ng patriarchal sa hukom na pamilya, ang magulang ay tumatayong representative ng Diyos. Kahalili ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible, kung alam natin, kapag ang magulang ay dinidisrespect ng ama, ng kanyang mga anak, anong sabi ng Bible? Paiiksiin ang buhay nila. Kung hindi man maiksi ang buhay nila, hindi sila magiging matiwasay, hindi magiging success ang kanilang buhay. Amen? So, ganun po. Kaya bahag tayo kay Isa. Nandun tayo kay Asa. Kaya, siningit ko lang po ito mga kapatid. Kasi important ito eh. So, hindi ko sinasabi ito para pasapulan to po kayo mga kapatid. Kung kayo ay nasa ganung kalagayan, ituloy niyo sa hanap Panginoon. Ipapaalala niyo po sa akin ang mga bagay nito. Kasi mahal ko yung aking mga anak. Tandaan natin mga kapatid, kung tunay natin mahal ang ating mga anak, dapat sinusupin po natin sila. Na kahit sila ay naiinis, nagagalit dahil sa ginagawa mong pagpapasya ng tama na ano, supilin sila. Mga kapatid, darating ang araw, pahilingan ka nila. Hallelujah. Amen? Amen. Nasa panahon ka pala ngayon ng paghihimok sa kanila, hindi ka pababayaan ng Diyos na habang panahon naghihimok ka. Pero kung wala tayong gagawing paghimok, anak, sama ka sa akin sa church, mama, ayaw mo. Okay lang. Hindi sa mga nasusunod na pagkakataon, imbitahan mo ulit. Huwag kang magsawang mag-imbita, sister. Kahit sila tumatanggi, gampanan mo lang ang mabuting pagpapasya na akayin sila hanggang sila'y makapagpasya ng tama. Hanggang isang araw, sister, nananalangin ka sa Diyos, nagdi-devotion ka, may prayer time ka, ipinapanalangin mo ang mga anak mo, ipinapanalangin mo ang kasama-kasama mo. Isang araw sa katatas mo ng panalangin, nagkataling ka sa Diyos ng dinig. Hindi ang material. Nagtatanim ka sa Diyos ng dinig, isang araw, pakikinggan ng Diyos ang iyong dalahin na ulang masigit. Biglang magtataka ka, sama mo. Praise God. Amen? Amen. Sabi ng asawa mo, saan ka pupunta, darling? Sama kami. O, di ba? Pwede ba yung mangyari? Pwede. Pwede. Kasi, huwag natin alisin ang lubos na tiwala sa Panginoon na malaki ang gagawa ng Diyos kaysa ang nararamdaman natin. Ipagtiwala natin sa Diyos yung kalagayan ng ating pamilya, pero hindi ka titigil na meron kang gagawin. Yung panalangin at yung paghimok mo sa pamilya mo, huwag mong bibitawan. Ganun na ba ako sa akin? Kung wala kang pamilya, kaibigan, dapat din tayong akay sa loob ng church. Hindi pwede tayo lang mismo hindi ko sinasabing maging mega church tayo, pero dapat may ministry tayo bawat isa. Hindi lang mga magulang, no? Napakagay sa pamilya. Napansin na ba natin kanina yung family? Di ba ba? O, saan natin? Sino pwede? Volunteer, Mike. Ephesians chapter 3, verse. At babalik ako kay Abraham. Yawas pa naman ako sa diba? Yawas pa. Wala na ako. Ephesians 3:15 po hanggang 17 po. Hindi, ang Ephesians 3:15 na muna. 15 na po. Makibasa. Nasa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ano raw? Kumukuha na? Pangalan. Sa kanyang pangalan. Ito yung pangalan ng ating Panginoon, Jesus.
Jesus Christ. At sabi, kumukuha siya ng pang-sambahayan daw sa langit at sa lupa. Ang ibig sabihin niyan, tinatataan ng Diyos ang bawat pamilya. Yung mayroong nanako na sa langit, yung nasa lupang naghihintay pa, tatataan niya, hindi pwedeng hindi matataan yan. Sinabi natin kanina, individual may hiling ang Diyos, yes. Pero ang nakalimutan, pamilya pa rin. Kaya minsan, dahil ang katwiran, ikakaligtasan kanya-kanya ama. Pero huwag natin alisin na may malasakit tayo sa bawat miyembro ng ating tahanan. Kung tayo yung ligtas na nauna at naging panganay, yung mga hindi pa ligtas sa loob ng tahanan, okay, kailangan natin silang trabahuhin. Kasi bakit? Kung naligtas ka at nagtsaga ka sa Panginoon, nagpasya ka ng tama, na lumakad ka sa kanyang utos, sa kanyang salita, gawin mo yan, liligtas ng Diyos yung asawa mo. Kung mayroong matitigas na ulo ang anak, may asawang mahilig sa ganon, mapabuhin ng Diyos yan. There's nothing impossible with God. Kasi bakit? Ano ba ang dahilan ng Diyos? Kasi mayroong isang matuwid. At ikaw yun. Pero walang sawang tumutulog sa Diyos, walang sawang pagpatak ng luha isang araw. Dahil sa pagiging matuwid mo at consistent ka, sasagutin ng Diyos ang prayer mo. At kapag nangyari yun, di ba napakailang na ang isang sambahay na sama-sama sa paglilingkod ng Diyos, di ba may wala nang ibang success sa mundong ito. Sabi nga ng binasa ng Sister May kanina, right, doon sa kanyang pagtuturo. Sa mundo ka ng ba ito nagsisiyasa? Diba sabi nga? At kapag ganun, you are a miserable Christian. Kung ito lang. Kaya ang pinaka-ultimate goal natin, bakit tayo nakakatipon? Kasi para ang buong sambahay na natin, maagap natin, madala natin sa Panginoon. Ang importante, bilang tayo yung pangalan, magpakita tayo ng tamang attitude, tamang wastong ugali. Para na sa ganun, may dahilan para pakinggan tayo. Diba? Iiwasan natin minsan yung sabi ni Sister Nene, talak, sumbat, diba? Nakaka-provoke kasi diba kasi yung minsan yung magulang, ay ba yan? Puro ka lang dito! Imbes na gawin yan, ano madali? Anak, ugasan mo naman ng plato, yung kailangan. Kasi ito naman anak, kalat, linisin, hindi mas madami yan. Kaysa magbitaw ng buwan mo. Kaya hindi sa atin yung talak, yung sumba, iniiwasan. Kasi bakit? Sabi kasi ng Bible, nakakakos ng provoke ng mga anak. Minsan hindi nakikita ng anak yung mali nila. Kasi bakit? Nauna na yun eh. Tama ba ako? Sama na loob. Pero hindi ko sinasabing hindi pwedeng magalit ang magulang, ha? Pwede. Pero gamitin natin yung galit so offensive. Halimbawa, doon sa mas mahalaga natin gamitin, yung sabihin natin, yung medyo balasin ang konti. Hindi natin inaalisan, hindi bawal yan. Pero kung gastahin natin doon sa mga mabababaw, na katulad ng binabanggit ko, mababaw yun eh. Kapag ginastos mo yung galit mo sa mababaw na maliliit, yung mga panglupa lang, panglupa lang naman yun. Gamitin natin sa tinatawag na offensive kung sa bukong tayo. Ano ba yung offensive? Yung offensive, ibig sabihin, inuunahan mo yung diablo. Ibig sabihin, ito yung ginagawa. Spiritual. Advance yan. Spiritual na ginagawa. Advance. Training na eh. Training. Kapag may inutos ka na part, halimbawa, magpiliti ka, gawin mo yung atas mo para sa Diyos. Pag hindi na yung ginawa, pwede kang magbitaw ng medyo, para kung malaki na kasi, magbitaw ng, hindi naman sobrang, parasit, yung sulat na nakakapulog kasi. Bakit hindi mo nagawa? Diba? Pag hindi mo nagawa itong bagay ito, kumbaga naniningil ka. Hindi masama. Huwag lang natin susundan ng mga iba-ibang salita. Kasi minsan, yung inuutos natin tungkol sa offensive na training, tungkol sa ginagawa natin na advance na spiritual, inuutos natin para sa ikaayos nito. Minsan, pag tinutuhan natin ng mga salita, ang mahagip ng mga anak yung mga
negative na salita. Yung mga itinugtong na hindi tama. So yung mga part na yun, iniingatan natin. Iniingatan natin. So kailangan din natin ingatan para sa dito. So, ang pamilya talaga ang isinasayos ng Diyos dahil na sa kalagayan ko, meron po tayong training. Okay, balikan ko yung kay Abraham. Kay Isaac. Hindi ba si Abraham, may ano rin siya sa pagkakasya, di ba? Nang sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin si Isaac. Nag-struggle si Abraham. Panginoon, kaisa-isa ka ako lang ito. Paano matutupad yung magiging ama kung mawawala siya? Nag-struggle ba si Abraham? Ito. So, ibig sabihin, yung mga fathers in faith na katulad ni Moses, ni Joshua, Caleb, eto ngayon si Abraham, dumadaan sila doon sa point of no return na magkakaroon sila ng pagpapasya sa kanilang buhay. Ano yung pagpapasya ni Abraham? Itutuloy ba niya ang paghahandog kay Isaac doon sa bundok na inutos ng Diyos? Nagpasya siya, tama? Anong ginawa ni Abraham? Dinala niya yung anak niya. Pagdating doon sa burol, na kung saan sa Mount Moriah, tinalian niya si Isaac. Tinalian niya si Isaac at pagkatapos si Isaac ay walang kaahog-ahog na tinatalian ng kanyang ama na parang isang tupa, tapos naghanda si Abraham ng mga bato kasi ganun yung pagkakit. Yung mga bato malalaki, kung saan ihahanda niya si Isaac para ihandog, sabi mo sa utos ng Diyos. Eh di tinalian na si Isaac at nagawa na siyang ihiga ni Abraham dun sa ibabaw ng bato sa dambana. Nang walang reklamo. At nung sabi ni Abraham, nanalangin siya at kinuha niya yung kanyang punyan para wakasan ang buhay ni Isaac para tumulo ang dugo dun sa dambana. Di ba nagpasya siya? Ano yung pasya niya? Binigay niya kahit masakit sa kanyang kalooban. Ibinigay niya yung gusto ng Diyos. Sabi ng Diyos, ihandog mo sa amin si Isaac. Pinakita ni Abraham na ang kanyang katapatan sa pagsunod sa Diyos. Nagpasa siya, hindi siya tao. Ngayon, sabi ng Diyos pagkatapos, tinaas niya yung bunyan. Ayaw niya, masakit sa kalooban niya. Binigay lang siya. Wow! Sabi ng Diyos, lumingin ka sa kanan, nandun yung tupa. Kaya tawag mo sa tupa, Jehovah Jireh. Which means God will provide. Okay. May isang aral tayo. Napansin niyo bakit si Isaac nung tinatali, alam ba ni Isaac masayaan mo? Yes or no? Diba? Sagot. Volunteer. Yes or no? Sino magsabi ng yes? Asa mo? Sino magsabi ng no? Alam ni Isaac. Pero ang tanong, bakit? Hindi siya nag-murmur. Diba? Walang murmuring. Wala! Alam mo bakit? Na-train. Ano? Tama! Si Isaac mula nung inilabas, hanggang sa lumaki, hindi si Abraham naglikat ng training. In other words, kapag may mga maliit, tayo sa brother, maliit siya. Kung sinisimula ng ating kapatid sa kanyang mga anak ngayon, ang training, ito may kahirapan ng kapatid dahil bakit. Pero kung nagpapatulong siya, tinutulungan din natin siya. Magiging success siya sa batang ito na sila ay pagdating ng araw, kung ano yung gusto ng magulang, yun ang susunod natin. Kung ano yung gusto natin para sa kanila, yun ang magiging, yun ang susundin natin. Katulad ni Isaac. Hindi na siya ni Abraham, tinali na gano'n, at wala siyang karet-karet ni Miskirap, kahit alam niya papatay siya. Kasi, naturuan si Isaac na sumunod si Abraham sa lahat ng kanyang pinagos. Hindi na napakainan, no? Kaya tayo hukom yung training. Kaya sa atin, palaging palasak yung hukom, yung training, kabireyan, kasi napakahalaga nito. Kaya, si Abraham, tulad din Joshua Caleb, si Abraham ay
nakapagpasya ng tama na sundin ang kalooban ng Diyos. And by the same token, church, last na to, church, tayo po ay binubuo sa iglesia, church. Ang iglesia ay merong individual. Ano ba sunod? Family. Next, congregation. So, yung point of no return natin as a whole church, kailangan po magpasya tayo ng tama. Sa church, merong pastor. Sa church, merong elders. At may function yan. Ang pastor, nangangalaga ng kangasiwa. Ang pastor, when it comes to 100% in the ministry, ang kanyang preaching is 20% only. Kung ito ay 100%, nasan yung 80% ng pastoral? Nasa baba ng pulpito. Ibig sabihin, ito yung inaasahan ng mga simbahan ngayon, di ba? Kaya hindi po tayo naihahalin tulad sa kanila na ang pangangaral sa pulpito, binaligtad, ginawang 80% at yung 20% ay nasa baba ng pulpito. 20% lang ang tayo sa pangangaral. Ang karamihan, kasi pagka nangangaral ang pastor, tulad ko nagsasalita ako, pinipig ko lang kayo sa isipan mo. Tama? Kahit tinuturo ako kayo ng mga ganyan. Pero kapag hindi ang pastor gumagalaw, kumikilos, saan? Doon sa 80%, nandyan yung counseling. Amen? Amen. Ang pastor nagka-counsel. Ang tunay na pastor, kasama po ang counseling. Kadalasan ng pastor, pagtapos ng preach, nandun na sa group, sa sulok, kaya na, di ba? Nandun ng tithes, tapos, yung member niya, nagkalat na sila naman to, kwentuhan na, hindi ko naman church. Ang church, mga kapatid, na binubuo ng hukom, may counseling yan. After ng service natin mamaya, meron pang tinatawag na secondly, cell group. Ano yung cell? May cell group ba tayo? Meron, ba? So, may cell group. Pagkatapos ng preaching, may cell group. At sunod, may counseling. Bakit may counseling? Kasi bawat kapatiran, nagkakaroon na encounter na problema yan. Tama? Kung ang problema ay hindi nasusolusyonan, ano mangyari sa believers pag walang counseling? Manghihina. To the point, minsan, mababasay. Kasi hindi nasusolusyonan yung problema niya. Tama ba? Amen. Kaya, ang iglesia, kahit sa mga malaking denominasyon, makikita nyo, napakarupok ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Konting yung mga wholesome church, di ba? Subukan mo mag-preach ka ng konti, bitigay mo ng ganyan, hindi nakakabit yan. Alam nyo, bakit? Hindi kasi sila sanay ng counseling. Ang Katoliko may pugol eh. Bakit sila may pugol? Para saan? Counseling mo. Tama? Pakailan, Katoliko. Hindi natin minamali kahit sa Katoliko may tama. Tama yung ganong prinsipyo. Pero yung mga pamamaraan, siyempre, hindi natin gagayahin yan. Ano yun? Nagkasala ka, manalangin ka rin sa mga tulong mo yan. Limang misteryo na ganito. Hindi tama. Pero yung tama, yung pare, may papasok doon para mag-counsel. Sabihin yung kanyang kahirap na nagawa ng pagkukulang na siya ang nakakala. Ganun din sa atin. Hindi natin dapat kailangan ng ating pastor. O hindi dapat natin kahihiyan kung ginagawa tayo natin. Kasi bakit? Kaya nandito ang pastor natin, nilagay ng Diyos para dito. Para ayusin at tulungan. Hindi ang pastor pagkalaman ng nagawa natin kahihiyan. Hindi ganun yun. Tutulungan tayo at ang bawat
ang bawat mananampalataya, nagtutulungan tayo sa bawat kabiguan ng bawat isa. Ganun ang iglesia. Hindi tayo dito nag-chismisan. Hindi po ganun ang layunin ng church. Ang layunin ng church, papatibay sa bawat isa. Kung meron man dapat na solid na nagkakaisa, tayo yun sa iglesia. Amen? Amen. Amen. Hindi dapat tayo magkakaroon din si ganito kasi si ganito. Hindi po dapat yan. Hindi natin pinapahintulutan yan sa loob ng church. Dapat ugaliin mga ganyan. Kasi bakit? Yan ang nagiging cause ng panlalagay ng bawat isa. Dapat nagtutulungan. May salita. Awatin na kagad natin. Kami nabitawan nyo. Isang insidente. Gusto ka pati ganito. Awatin na natin. Sis, hindi ka. Ano yan? May mga problema. Dali natin kay pastor para kapusahan. Minsan di maiwasan sa mga kapatid, parang pamilya. Minsan di nagkakainit niya. Tama? O hindi dapat sabi na mapanin ng gulo. Diba? Marites. Hindi dapat mamarites yung problema natin sa iglesia. Dapat pag-uusapan yan at dadalhin yan sa lamesa o sa opisina ng ating pastor. So ang pamangkapastor, 100%, yung 80% nandun sa pakilos. Counseling. So, nandun. So, minsan, ang kapag pastor, hindi kayo lumalapit. Hindi rin siya matagadagan sa knowledge, wisdom, revelation. Kasi hindi na lumalapit. Diba? Kung wala lumalapit, paano mabibigyan ng aking pastor? Kung may lalapit, diba? Yung manggagawa, yung pastor, mapipilitan lumapit sa Diyos. Doon sa mga malalalim na nai-encounter ng bawat member. Ganun po yung function. Amen? Amen. So dapat, papasya tayo yung church, yung individual, yung family, sabi ko na yan kanina, so congregation tayo. Ito ang ultimate goal. Ano ang ultimate na narating natin as individual, ang kabireyan, ang lakad sa liwanag, yung family, may training sa hukom, may training talaga, bata pa lang, tuturuan na natin, isa sa ayos natin sila, upang pagtagin, hindi sila mag-uugali ng hindi tama. Pagpapasya yun. Pagpapasya ng tama yun. Kaya, kung narinig nyo dito, kailangan i-train ng anak natin, huwag kayong ma-okay, huwag kayong magalit. Kung minsan, dinidirekta ang salita, huwag kayong magdadagdag kasi kailangan po yun. Ngayon, kung hindi nyo kaya, lapit kayo kay Pastor, inuhin po, kasi hindi ko masyadong inuhin ko mag-get. Lapit kayo. Amen? Amen. Muli, ang ultimate goal natin is congregation. Dapat, kung pinupulido natin, kung magpapasya tayo, no? Nakapag-overcome tayo, na-overcome natin yung point of no return. Imbis na huminto, imbis na tumalikod, uusap tayo. Pagpapasya. Okay, so, tayo yung church, yung individual pakabireyan, family, may training. Dapat ang gawain araw-araw meron sa bahay. Bawat hapon, meron dapat gawain na nagpapabasa kayo, i-share kayo. Kahit dalawa lang kayo, kahit tatlo lang kayo, basta sa bahay meron. Kahit dalawa lang pwede. At least tuloy-tuloy yun. So yun yun. Ngayon, yung congregation, ito na yung bawat pamilya sa loob ng kapatiran niya. May mga tinatagos yung ginagawa sa pamilya, inahahatid sa congregation niya. So yung congregation, tinatawag natin na, sabihin natin, super church. Pagka super church, dito na po ako magtatapos. Pag sinabi natin super church, mga kapatid, solido ang training. Solido ang training. Pag super church, mga kapatid, ibig sabihin, pagka mag-uumpisa tayo ng gawain, hindi na kayo inuutosan. Usana ninyong gagawin. So, ibig sabihin, kung ngayon ay mayroong kumikilos na pastor, elders, yung elders, elder women, elder men, hopefully, kapag ang iglesia ngayon na i-raise up. So, siyempre, hindi tayo basta-basta nag-ahalal ng elder, deacons, kapag hindi ganun ka-rooted sa salita ng Panginoon. Kailangan rooted. At kailangan ayos ang buhay.
Pero once na itinalaga ka as you are a deacon of the church, ibig sabihin ikaw na yung kahalili ng pastor. Ministeryo na ako sa akin ka. At legal by legal pa, bibigay ang anointing sa pastor, dadalo yan sa mga workers. At itong iglesia nito, possible na matransfer kasi maglalagay ang Diyos ng iba pang mga kaluran na hindi naman tayo tulad sa mga church. Dadami tayo. At magagamit tayo para sa ito. So, supernatural church, super church, ang congregation, at sinabing super church, hindi na sila yung masyado. Yung pasaway medyo hindi na masyado. Maliliit, pero hindi na sobrang laki. So, sila ay may kusa na. Kasi kapag hindi pa, inuutos ang tawag namin yan, robotic pa yan. Inuutosan mo ka. So, sa mga susunod na pag-aaral, may itutulog sa inyo kung makarating ako dito. Ngunit, lobi ng Diyos, yung tinatawag na priesthood office, at saka yung Aaronic priest. Meron pong ibig sabihin yun sa ministry, sa gawain sa iglesia ng Panginoon. So, itong priesthood, yan po ang kinakatawan ngayon ng Pastor Benny. Siya yung tumatayo bilang sacerdote. At ang iglesia at ang kanyang buong pamilya ay nasa loob pa ng Aaronic priesthood. Kaya, ang may sinasabi sa Pastor Benny, lalo na sa kanyang pamilya, hindi pwedeng hindi nila pakikinggan as siya yung priesthood. Kaya, huling verse nung babasahin before I pray. Let's go to the book of Revelation, chapter 1. Napakita ko sa inyo na itong point of no return talagang dito tayo sa church ngayon, nandito tayo sa congregation. Sabi niya, yung priesthood office and yung ministers. Yan yung sermons. Yun ang priesthood. And that is Revelation, dalawang verse, no? Revelation 1:7 na tayo. And 1 Peter chapter 2, verse 9. Basahin natin. I'm almost done, brothers and sisters. Sige, pakibasa. Medyo bibitinin ko na lang to. So, some other times, siguro, gawin ng Diyos. Kasi parang nagkabala din kami na, nagpaplano kami na magbakasyon. Siguro, bakasyon muna kasi kami. Magbakasyon kami, gusto kong ituro sa inyo pa yung mga bagay na ihahabol ko sa inyo. Okay, so, Revelation chapter 1, verse 7. Pakibasa. Sige, sir. Revelation 1 verse 7. Narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaa, at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsik ulo sa kanya. Verse, somewhere in verse 6. Verse 6 po. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Siya nawa. Sabi nga sa si Sir Ricky, ginawa tayong mga saserdote. Tama. Ibig sabihin, ang church pala na pinupuli ko sa individual, sa pamilya, makarating sa congregation, na ang bawat pamilya, ang bawat isa ay pinaparating na tinatawag, maibilang sa tinatawag na kaharian ng mga saserdote. Hindi natin masyado, no? Tinawag pala tayo maging saserdote ka. Saan ang function ng saserdote? Millennium. Pero ngayon dinitrain tayo na maging saserdote. So sa church na natin ngayon, tumatayo yung saserdote sa Pastor Benny. At kung may ma-appoint na elders, siyempre ang katuwang, Sister Mylene. Sister Mylene ay tumatayo din siya bilang sapat na katuwang sa mga spiritual na bagay, kaya silang dalawa ay iisa sa ministeryo. Sila po ang Priscilla and Aquila sa church nito.
So, nagpapasalamat tayo dahil sa kanilang pagpapasya na ipagpatuloy ang gawin sa kabila ng marami nilang napagdaanan. Nakatayo pa rin tayo at magkakasama tayo. Amen? Amen. So ngayon, yung saserdoting kalagayan, yung Aaronic, iaakyat sa pagiging saserdote. Yun po ang super church. So sana, bawat isa, si Brother Rayburn, no? Brother Rayburn, Joshua, at yung iba pang mga kabataan, nasa Aaronic prison kayo, robotic kayo ngayon. Kaya kapag kayo inutusan, lalo na sa mga spiritual na mga bagay or sa mga physical palupa, kailangan sumunod. Walang naman. Nakita ko naman sa inyo, hindi kayo naman. Magbabait kayong mga bata kasi nandito man naman. Kaya sana patuloy lang. Kapag may sinasabi si Tio, kahit sa tingin mo na parang kinukorek ka, tinatama ka, ang gawin mo lang. Huwag kang magkadantang. Kasi sa ikaw mo tingin. Kasi ngayon, ikaw ay inaayos as Aaronic prison, iaakyat ka. Dito mo. Sunday, after 5 years, kung masusi kang magpapatay dito, kung nandito ka ba, within 5 years, aangat ka na ng pagiging prison. Ikaw na magagamit ka na, nakakayo ka na dito, share ka na. Tandaan ito, huli kong sasabihin. Yung, kaya ko bakit sinabing 20% ang pangako sa 100%. Kasi ang tunay na iglesia ang gawain, hindi ito. Alam niyo yung tunay na gawain, yung ginawa natin mula Tuesday o kung kailan yung sinulan, yung cell group. Yan talaga. Hindi yung katulad na gato na formal, nasasalita ako sa inyo. Hindi po. Pag binasa nyo ang book of Acts, walang templong, yung templong na sinasambahan nila tuwing dito, wala. Ang fellowship sabi, araw-araw, they break the word daily. Wala na akong oras kaya namin sa mga papaliwanag. Yun ang tunay na gawain, informal. Sa ibayan yan. Yun ang tama. Kasi itong ginagawa natin ay sinimulan ng Katoliko. Saan marami sa ating Katoliko? Yung ginawa ng Katoliko na may pare, may papa ko sinusundan, that's the image of the beast. Hindi yun talaga, hindi talaga ito. Ang talagang tama, walang pulpito, naka-surrounding tayo, may lamesa. Yun talaga. Tapos, may ano yung interaction ng bawat isa. Eh kaso, sanay pa tayo sa tradition. Ang tawag dito, traditional. Pero, hindi naman din masama kung gagawin natin. Pero, dapat makarating na tayo talaga dun sa, kahit din sa amin, gano'n din, traditional. Pero dahil kasi nililipin ng Diyos, kung yung sabi na back to the apostolic faith, di ba? Ang back to the apostolic faith, hindi ganito. Nagpe-fellowship sila, hindi preaching na ganito lang, preaching. Kaya nga, yung preaching 20% na. More on talaga doon sa discipleship. Yan talaga ang pulido para madali natin harating ang obligation. Amen? So, siguro sa susunod na mga pagkakataon, hindi tayo kaya kung loobin ng Diyos, makabalik ako dito, kung buhay pa ako, makabalik ako dito, ipapilipod ko sa inyo yan. Magsagaan na tayo marinig. Kami ni Pastor, kakaw kami ng sharing. Yung sa namin, sharing para at least